Magandang umaga po sa ating lahat na nandyan sa Pinas at magandang gabi na dito sa Middle East. Ako nga pala si Minard na taga Mindanao na nandito sa ibang bansa sa Middle East. Nagtatrabaho bilang kasambahay. Share ko lang sa inyo na kung ano yung mga pagsubok ko at tagumpayan ko dahil sa Panginoon natin at pagkikilos. Dati nasa Pinas pa ako, naranasan ko yung mga paghihirap. Kaya yun, nagde-decide ako na mag-abroad. Tapos sabi ko, pupunta ako dito sa Saudi Arabia. Tapos sabi ng pamilya ko, ba't daw dito ako pinili yung bansa na to kasi nakakatakot. Pero sabi ko, kakayanin ko at may Diyos. Manalangin lang tayo kasi hindi na tayo pababayaan ng Diyos. Basta hihingi tayo ng tulong sa Kanya or hindi lang tulong at pagpasalamat. Kaya ayun, napunta ako dito. Alam nyo na mag-process na mga pag-abroad, ang daming requirements. Pero lagi ako nanalangin na lahat na yun ma-fit ko talaga kasi pangarap ko talaga mag-abroad para naman makakatulong ako sa pamilya ko, sa magulang ko, at para sa anak ko. Tapos ayun, sabi ko, lagi ko hiniling kay God na sana binigyan niya ako ng mababait na amo. At nung napunta na ako dito, at ang saya ko kasi ramdam ko yung kabaitan nila. Tapos nagpapasalamat ako kay God kasi binigay niya talaga yung hiniling ko sa Kanya. Oo. Tapos ayun, sabi ko, wala talaga imposible pag hihingi tayo ng tulong sa Panginoon natin. Tapos, ayun, pagdating ko dito, araw-araw ako nagdasal na sana kasi malayo tayo sa pamilya, tapos na tayo sa mga bansa na nakakatakot ba, ganun. Sabi ko, lagi ako nagdadasal araw-araw na sana hindi sila magbabago yung pag-uugali nila, ganun. Tapos ang hirap nung papunta ko dito, may mga pagsubok talaga, pero nilakasan ko talaga yung loob ko para sa pamilya ko. At lakasan yung loob na may kasaling pagdasal. Ganun yun. Tapos, ayun. Yung mga pagsubok nito, yung pagtulog, yung trabaho, ganun, yung pagkain, ganun. Pero sabi ko, God, alam ko hindi mo ako pababayaan. Lakasan mo yung loob ko kasi malayo yung pamilya ko. Tapos, bigyan mo ako ng lakas na pangangatawan araw-araw. Sabi ko, ayun, sa awa ng Diyos. Tapos sabi ko, God, sana yung mga tao na nakapalibot na masalimong hawa ko, yung mamit ko ba, ganun. Sana mabait sila, hindi mga salbahe. Ganun, sabi ko. At ayun, hindi naman. Tapos nagpapasalamat ako kasi mga bait naman sila, yung pamilya ng lalaki, tapos pamilya ng babae, ganun. Sabi ko, yun, gabi-gabi, magdasal ako, tapos sa umaga, magpapasalamat ako, tapos pag may gusto kong anuhin sa amo ko, magdasal ako, tapos sabi ko, thank you Lord, kasi narinig mo yung mga binigay mo yung mga hiniling ko, kasi dati yung cellphone ko, keypad lang, tapos gusto ko makita yung mga magulang ko, tapos anak ko, pero binabawalan ako. Tapos sabi ko, sige, okay lang na binabawalan nila ako kasi naintindihan ko yun. Pero lagi ako nagdadasal na sana ilang buwan o 1 year ako dito. Sabi ko na sana God na pumayag sila na karoon ako ng cellphone na may camera, ganun. Yun talaga. Sabi ko. Tapos,
nagpaalam ako sa amo ko. Naiyak talaga ako kasi pinayagan ako, isang taon ako dito. Pinayagan nila ako na magkaroon ng cellphone na may camera para daw makita ko yung mga pamilya ko. Sabi ko, thank you Lord na dininig mo yung mga pagdasal ko. Sabi ko, wala talaga imposible kapag iano natin sa kay God. Yung mga pasalamat tayo tapos manalangin. Yun. Tapos ayun, mga ilang year, ilang 1 year ako dito. Yun, pinayagan na ako. So, pero tuloy pa rin yung pagdasal ko sa kanya. Pagdadasal na sana hindi magbabago yung mga ugali nila kasi mahirap pag andito na sa ibang bansa kasi swerte-swerte lang yung mga maging amo natin. Tapos ayun, yung mga pagkain, hindi ko masiguro yung pagkain nila, pero sa awa ng Diyos sabi ko, God, kaya ko to, sabi ko, kaya ko talaga to. Ayun, naka-adjust na ako, tapos mamiss ko yung mga pamilya ko, tapos araw-araw dinadasal ko na bigyan ako ng malakas na pangangatawan, at yung din, mga pamilya ko, ganun. Tapos, mula hanggang ngayon, yung mga hiling ko, ganun pa din, yung amo ko, ganun. At mga problema ko, basta, humingi lang ako ng tulong kay God. Nagdadasal ako, at sa mga pamilya ko, pati pamilya ko, nagdadasal kapag may problema ako, lalo na yung mga, yung mga taong nagdasal para sa akin, yung para sa problema ko. At nung, tatlong buwan na nakalipas, nung nagka-problema kami dito, kasama ko yung shoot ako. Ayun, hingi ako ng tulong. At hingi ako ng tulong kay God. Nagdasal ako. Tapos, hingi ako ng tulong sa tita ko. Tapos, ayun, yung tita, kasama ko yung shoot ako. Ayun, hingi ako ng tulong. At hingi ako ng tulong kay God. Nagdasal ako. Tapos, hingi ako ng tulong sa tita ko. Tapos, ayun, yung tita ko, sinasali niya ako doon sa mga GC, nakasamahan niya, na may mga pastor, ganon. Salamat sa inyo na tinutulungan niyo ako pagdasal, sa inyong pagdasal, sa mga problema namin dito. Lalo na sa pamilya ko, mga magulang ko, na tinutulungan nila kami. Tapos, ayun, kasi yung problema, palagi naman may problema palagi. Pero yung hindi na yung problema na pinaka mahirap. Ngayon na-recover, kunti-unti na nakaka-recover, na nakagalaw na. Kasi, basta, manalangin lang tayo sa Diyos. Hindi tayo pababayaan. Sabi ko, salamat kung anong man ang binibigay niya sa akin, mga pagsubok, mga paghihirap, yung mahirap na pagsubok, o hindi mahirap na pagsubok, papasalamat pa rin ako sa kanya. Kasi, andyan siya, palagi, tumutulong. Ginagabayan ako, binibigyan ako ng, bang pag-iisip na ganun, ganyan ang gagawin, pag may problema, ganun, magkilos, pag mga lakas na loob, yung kalusugan, kasi pag hindi yung kalusugan natin parang mahina, nako, hindi tayo makakaisip ng maganda kung anong gagawin pag may problema. Kaya nagpapasalamat pa din ako sa kanya na kahit paano andito siya gumagabay sa akin. Kaya God is good talaga. Basta
magpasalamat at magdasal at hihingi ng mga kapatawaran kung hindi naman ako perfectong tao. Hingi din ako ng patawad kung ano man ang mga kasalanan. Ganun. At lalo na ngayon, okay na. Sa ngayon, hindi na yung hirap na, naku, hindi talaga maano yung mga paghihirap na dinadanas ko. Kaya, manalangin lang, magdasal lang talaga. Kasi hindi naman tayo pinapababayaan na yung Panginoon natin. Basta hihingi tayo at yung pagdasal ba na taimtim, tapos nandito sa puso talaga pag magdasal. Tapos iiyak ka, ganun, nasubukan ko talaga yung magdasal ako, naiiyak ako. Yung nagka-problema ako dito, umiiyak talaga ako habang nagdasal. Kasi alam ko na hindi talaga niya akong pababayaan. Tapos yun, ilang araw, tapos parang may magandang balita, ganun, may magandang resulta, kahit paano, kahit yung problema na andyan pa din, pero hindi na gaano kahirap kasi nakakilos na, ganun. Kaya nagpapasalamat pa din ako sa kanya. Nagpapasalamat ako palagi kasi andyan siya sa ginagabayan niya ako.